Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinupalpal ang mga dilawan dahil sa pinapalaki nila ang issue tungkol sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, kakapasok lang na balita kung saan ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinupalpal ang mga dilawan dahil pinapalaki nila ang issue tungkol sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang war on drugs. Tatay Digong walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabing walang mali sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga ampalayang dilawan napahiya. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi nga kinontra ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang controversial na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na may nangyayaring pang-aabuso daw di umano sa ilang ahensya ng war on drugs noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa isang panayam ay sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na binasa niya ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Amerika at tama di umano ito nang sabihing mayroong pang-aabusong ginagawa ang mga alagad ng batas. Ayon pa sa kanyang naging official statement, I am sure that if you read the context of the President's speech, which I had already, napiga ko na. He was tama siya na along the way and the enforcement of the law. I rigid attitudes toward the enforcement of the law abuses will be committed. Ngayon sabihin ko, I'll go further, not only abuses something killing unnecessarily. Along the way, collateral damage, marami yan. Those were never intended, I'm sure, by the law enforcement agency. Wika ng dating Pangulong Duterte. Sa naging komento nga ito ng marami sa ating mga kababayan, ay talaga namang kanyang pinatunayan na hindi siya nagagalit sa kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ayon sa kanya, ay nabasa na niya at naintindihan niya ang lahat ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay ayon din sa kanya, ay talaga naman daw na tama ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa solusyon nito sa war on drugs na sinimula ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon na siya pa ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sana naman daw ay itigil na ng mga dilawan ang kanilang ginagawang paninira sa kasalukuyang administrasyon. Lalong-lalo Hanggang ngayon mga kaibigan, hindi makamabun yung mga dilawan. Galit na galit sila kay Tatay Digong. Nasa pagsasabong kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi hindi naman daw di umano yun totoo. In fact, ay suportado pa nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng ginagawa nito na makakabuti sa ating mahal na bayan. Dahil ayon nga sa kanya, ay talaga naman daw na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang makakaya para lamang matupad nito ang huling habilin ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Edrilyn Marcos na make the Philippines great again. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, exactly pinag-away lang ang dalawang panig. Mga makitid lang talaga ang mga utak ng mga nagpapaaway sa dalawang panig.
Walang magawa, puro na lang pang-uungkat sa mga salita na walang kwenta. Ang pakay ng mga yan ay guluhin lang nila ang mga namumuno sa gobyerno para di naman makapagtrabaho ng maayos ang mga nanungkulan sa bansa. Puro na lang hearing ang napapanood namin. Yung mga taong mahilig manira sa gobyerno para makapag-focus sila sa layunin ng ating bansa. Kaya para sa mga tapat na nanungkulan sa bansang Pilipinas, sana wag kayong magpa-apekto, ituloy nyo lang po ang inyong mga trabaho, wag po kayong matakot, marami kaming mga Pilipinong nananalangin para po sa inyo at sa ating lahat. Walang kaming ibang mayambag sa gobyerno, kundi panalangin lamang po. We love you so much, our President Marcos and Vice President Duterte as also former President. Now I understand everything that you have said, Pangulong Rodrigo Rua Duterte. I salute you, former President. Very well said. God bless you. Sana po huwag magpa-apekto ang mga tapat na nanunungkulan sa gobyerno. God loves you always. Amen. And quote. Sa statement ng ating ex-President Rodrigo Duterte. Ito po ay tungkol sa mga narco-police. Dapat magkaroon ng posisyon talaga si Tatay Digong sa Malacanang, para kahit paano yung mga gumagawa ng mga anomalyo o yung mga naamoy yung drug lord, masindak sila. Kasi Tatay Digong galit sa kanyan, mga drugs yan. Kaya pag nakaupo to sa Malacanang, malamang sa malamang yung mga buntot ng mga drug lord dyan. Policemen, mapuputulan ng di oras. doon po sa mga tiwaling mga pulis na nasasangkot sa droga. Ito po Tulad nun guys, yung mga nasasangkot na droga ng mga pulis, malamang sa malamang may kalalagyan yan kay Tatay Digong. Pag si Tatay Digong ang naupo sa Malacanang, naku po. nabasa ko sa The Manila Times. Duterte on narco policemen. Kill them. Former President Rodrigo Duterte wants all police officers involved in the illegal drug trade shot dead instead of being put behind bars. In his weekly program aired as SMNI, Duterte acknowledged that the police helped him restore public order and safety in Davao City, but there are several hoodlums and corrupt members within their organization. Duterte said, "I love the police because they helped me restore public order and safety in Davao City. Without the help of the police and the army, the military, I could not have done it. But you know, there are many hoodlums who have entered the police force, even the colonels now, and those who became generals. There are many corrupt there." Duterte added that there are police officers who not only provide protection to drug dealers, but are into drug dealing themselves. The volume is one too many. How many police personnel are involved? There are many. It will go up to the generals, he said. At one time, maybe I will announce all the names of those whom I believe are corrupt and involved in illegal drugs. Duterte, a staunch anti-drug advocate, said the best way to deal with these police officers is to kill them. Don't bring them to court. Shoot them dead. Observe due process. Why would I keep you alive? He said. If he were still president, Duterte said he would order the whole police force to surrender all issued and illegal firearms within 24 hours and let the military take over. The army would be happy to take over, and I suppose that is what should happen, he added. Okay, ito pong statement ni ex-President Rodrigo Duterte actually gave me the chills. Balikan ko po yung ibang excerpts ng sinabi niya at magbibigay po ako ng reaction. Yung unang sinabi dito sa balita, ang gusto ni former President Rodrigo Duterte, lahat ng pulis na involved sa illegal drug trade must be shot dead instead of being put behind bars. Teka muna po, sa palagay ng isang ordinaryong mamamayan tulad ko, tama po ba itong sinabi ng ating ex-President Rodrigo Duterte? Nung pong panahon ni ex-President Duterte, sinuportahan ko po siya. Although nasabi ko na po, hindi ko po binoto si ex-President Rodrigo Duterte dahil hindi ko naman siya kilala during that time. Pero nung nakita ko na maganda yung ginagawa niya sa ating bansa, naging supporter po niya ako. Pero siguro ganun talaga. Kahit na supporter ka, hindi lahat ng sinasabi at ginagawa ng iyong sinusuportahan ay susuportahan mo rin. At kung may natutuwa sa mga ganitong mga pahayag ni ex-president, meron din pong hindi. At isa na po ako doon. Dahil nga ang gusto niya, lahat ng involved na police officers, shoot them dead instead of putting them behind bars. Saan na napunta yung due process? Sabi niya mahal niya ang kapulisan dahil sila ang tumulong sa kanya to restore public order and safety sa Davao City. Na kung wala yung tulong ng police, army, military, I could not have done it. Sabi pa po niya.
But you know, there are many hoodlums who have entered the police force. May point naman si Kuya rito yung about sa mga sinasabi niya. Pero ang gusto lang siguro naman Tatay Digong, kung mapapatunayan na sila talaga involved talaga sa drugs na yan. Si Tatay Digong, alam na kasi natin galit sa kanya. Kung usaping drugs halos kumukulo yung dugo niyan. Although naiintindihan ko si Kuya, mga kaibigan. Even the colonels now and those who became generals, there are many corrupt there. May mga police officers who not only provide protection to drug dealers but are into drug dealing themselves. Yan po yung mga ini-expose ngayon ni DILG Abalos sa panahon ni President Bongbong Marcos. Na-expose po yung mga police hanggang sa mga general. Nasampahan nga po ng kaso ang mga 50 mga police officers nang dahil sa droga. Sabi pa ni ex-President Duterte, at one time, maybe I will announce all the names of those whom I believe are corrupt and involved in illegal drugs. Teka po muna. Hindi po ba nung panahon ni ex-President Duterte, meron siyang narcolist? Sabi niya noon, i-expose niya yung pangalan ng mga involved sa narcotics. Ilan po ba yung napangalanan niya noon? Ilan po ba ang nakasuhan? Sabi pa dito, Duterte, a staunch anti-drug advocate, said, the best way to deal with these police officers is to kill them. Hindi lang sa mga police officers yung shoot to kill na yan. Pati dun sa mga nasa narcolist siguro niya. Dahil hindi na kailangang dumaan sa proseso, shoot to kill na. Ilan po kaya dun sa narcolist niya ang na-shoot to kill nung panahon ni Duterte? Hinanap po kasi sa Google kung ilan yung mga police officers ang nakasuhan nung panahon ni Rodrigo Duterte. Ito po may nabasa ko, tatlong police officers ang nakasuhan. Bakit hindi pinapatay ni Rodrigo Duterte? Sana pinashoot to kill niya tong tatlong ito. Bakit ngayon sa panahon ni President Marcos sasabihin niya shoot to kill dapat? Ginawa kaya ni President Rodrigo Duterte nung At yun na nga mga kapanig, Tagal si Kuya, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.